nakakasuhan na siya. Oh, may nagsabi na sa kanya, may nag-inform na sa kanya na ano daw, I have been informed that the resident of Forbes Park have filed the case against me. Aray ko po. Sa dami-dami kasi ng lugar na pwede niyong puntahan, may mga publiko o may public na pupuntahan. Bakit pa kasi yung Forbes Park ang tinira mo? Di ba? Ang dami-daming pupuntahan. Merong mga liwasang Bonifacio. Oh, but Forbes Park, ano relate ng Forbes Park doon sa mga politikong magnanakaw? Eh, mga pribado, yung mga nakatira dyan, hindi lang sa gobyerno, mga nagtatrabaho yan. Mga may negosyo at tingin ko, karamihan dyan ay legal na nakuha yung kanilang kayamanan. Pero ano ginawa? Sugod tayo sa Forbes Park! May saltik din talaga eh, no? Punta tayo sa Forbes Park! Ano gagawin natin doon? Susugod tayo! Naku, kung sumugod si Kiko Barsaga doon sa loob, mga kababayan, sabi po ni Mark Gamboa, yung mga security daw ho sa loob ng Forbes Park, may mga barrel daw ho yun. Mga bossing, eh kung talagang ginulo nila yon, eh hindi pwede. Baka ho ngayon baka ngayon kinakantahan ng hindi kita malilimutan kung nanggulo mismo doon sa loob o sa mga residente si Kiko Barsaga. Basahin ko, I have been informed that the residents of Forbes Park have filed against me. You can't use imprisonment to scare an individual who is really to die for his belief. Nako, kapag ka natuloyan at napakasuhan at nakulong ito sana walang gagamit na may topak po si Kiko Barsaga, kaya po ganyan eh. Yung tipo bang para mailusot lang at hindi makulong. O baka biglang may ganun Kasi di ba ho kapag kayong may yung may sapak, hindi makukulong. O di ba baka bigla nilang gamitin yung victim card. Ako, may sapak po yung tao na yan, kaya ganyan po. Baka biglang magkalabasan ng victim card. Sana matuloy. Uy, tuloy nyo. Pwede naman eh. Simula pa lang po nung naiba-vlog natin si Kiko Barsaga at narinig natin mga bossing na susugurin niya yung Forbes Park, sabi ko, naku, makakasuhan to. No? Siyempre, kaya po dyan tumitira yung mga yan dahil po gusto nila ng seguridad sa kanilang buhay. Tapos, sasabihin ni Kiko Barsaga, sugurin natin ang Forbes Park. Nandun ang pera, ang kayamanan ng ating bayan sa Forbes Park. May sinasabi pa yata sa mga magnanakaw, yun nandun. Kung di ako nagkakamali, o correct nyo ako kung ano. Diba? You can't use imprisonment. Pero eto daw ho. Sabi, mga bossing, eto daw po ang posibleng kaharapin ni Kiko Barsaga, mga kababayan. Ayan, the Forbes Park Association may well throw the book at Barsaga to deter similar unruly protests, sending a clear message to would-be demonstrator not to sacrifice the residents' peace for the sake of their dubious politics. Ano daw ho yung posible na maging kaso ni Barsaga? Grave coercion, unlawful assembly. Bigla na lang sugod-sugod sa sa Forbes Park sedition. Ayan inciting to sedition at violation of the Public Assembly Act. Yan daw ho ang mga posible na maging kaso. Representative Kiko Barsaga may not realize it. Nako. But he could be liable for several crimes under Philippine law when he staged a protest rally at the gate of Forbes Park. Tsaka yung mga value ng mga bahay dyan sa Forbes Park, baka bumaba ang value niyan. Bakit to? Siyempre, isipin ng mga bibili at ng mga nagbebenta, naku po, araw-araw may rally sa labas. Hindi masaya at hindi ligtas at hindi safe at hindi tahimik diyan sa Forbes Park. Huwag tayong bumili niyan. Hanggang sa magpabababaan na ho ng presyo, hindi na bibili Dahil dito sa panawagan ni Kiko Barsaga. According to some lawyers, his action could constitute the following offenses: grave coercion, unlawful assembly, sedition, inciting to the sedition, violation of Public Assembly Act. Baka pag naituloy ito, sabihin ng iba,
hindi pwedeng kasuhan kasi aning yang si Kiko Barsaga. Baka biglang ganon ang sabihin ninyo, ha? Wag naman. Di ba? Di ba? Kailangan harapin nyo yan. Baka mamaya makita natin, nakaupo doon sa kulungan, biglang nag-iiyak yung nanay. Kawawa naman. Di ba? Ngayon, mga bossing, puntahan natin si Chabit. Isang bagsak para kay Chabit. Kurakot. Kurakot. Hindi, yun ho yung sinigaw nung mga nandoon ho sa EDSA. Chabit daw, kurakot. Magsasalita sana nawalan tuloy ng gana. Nananawagan doon sa mga AFP si Chabit Singson. Pakinggan nyo ho, ha? Protector of the people and the state. Ayan, dapat daw pinoprotektahan ng AFP yung mga taong bayan. Porket naiimbestigahan na siya, gusto niya pabagsakin na, pababain na si Pangulong Bongbong Marcos. Tumatawag pa ng tulong sa AFP. Huwag daw protektahan yung mga ganyan. Boss Chabit, uy, si Bronner, kilala mo? Si Bronner, oo. Sabi niya, naniniwala ang AFP na si Pangulong Bongbong Marcos ang nagpauna, ang promotor ng paglaban sa korupsyon. Huy! Kaya hindi mo mauuto yan. Pakinggan natin si Chabit ho. Gusto ko lang ipaalala sa mga sundalo, mga pulis. Mga sundalo, mga pulis pala. The constitutional duty of the Nagbabasa. AFP, protector of the people and the state, for our mutual education, the primary provision that defines the duty of the armed forces of the Philippines under the Constitution in Section 3, Article 2, which provide that civilian authority is at all times supreme over the military. The armed forces of the Philippines is the protector of the people. Ayan, protector daw ng people. Kaya nga, di ba, kaya sinusuportahan nila si Pangulong Bongbong Marcos dahil nga alam nila at naniniwala sila at nakita nila, nasubaybayan nila. Na si Pangulong Bongbong Marcos talaga ang nagpapaumpisa ang ubusin ang mga korap sa bayan natin. Kaya malabo mong mauto yan, Chabit. And the state to secure the sovereignty and the state and the integrity of the national territory. Reading of the above provision does not say that the AFP is the protector of the President and his government. Hindi, sumusuporta sila doon sa sinimulan ni Pangulong Bongbong Marcos na pagsugpo sa mga korap. Palibhasa ho kasi mga kababayan, si Manong Chabit na iimbestigahan din.